Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu ng mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayon din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa Ombudsman. Una, malversation sa ilalim ng Article 217 ng Revised Penal Code. Ang accountable officer ang pangunahing may sala o principal. Ngunit ang mga kasabwat o co-conspirators kabilang ang mga non-custodian public officers at pribadong individual ay maaari ring managot para sa diversion of funds maging sa ghost at substandard flood control projects. 2. Direct bribery, bribe-giving or pagbibigay ng suhol at korupsyon sa ilalim ng Revised Penal Code Article 210. Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019. Sa ilalim ng Section 3B ng parehong batas, krimen ang paghingi o pagsusulisit ng kickbacks, porsyento, commissions, obligasyon. Section 3E ng RA 3019 ukol sa undue injury o unwarranted benefits. Plunder sa ilalim ng Republic Act 7080. Money laundering, RA 9160 at AMLAC Bank Inquiry, Freeze and Forfeiture. Falsification, false identities, procurement documents falsification, perjury, false sworn statements, certifications, bid rigging, collusion, RA 10667, procurement reform, RA 12009, ethics, conflict of interest sa ilalim ng RA 6713 at SALN at divestment. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha.